Nay. Nung pong 20, natapos na po yung libing na anak ko, 22. Nung 25 po, mga alas 2 ng hapon, dumating po sa amin si Rambo, yung pong bodyguard ni Ma'am Patricia. Si Ma'am Patricia po nasa Station 1. Ngayon po, pinitawag po kami doon. Pumunta naman po ako. Nandoon po si Pugan. Ang sabi po sa akin ni Ma'am Patricia, "Nanay, ituro mo kung sino yung inabutan mo ng pera." Sabi ko, "Sir, ayan po si Pugan." Diyan ko po, hindi ko pa po kilala yung Pugan ng pangalan niya. Sa kanya ko po inabot, tinuro ko po gano'n. Sa kanya ko po inabot, sabi, "Hindi ka nagkakamali, nanay." Hindi po, hindi ako magkamali. Kaya po, si Mano umamin si Pugan na wala naman parang kaso itong siraw nun eh. "Bakit hiningan nyo ng pera?" Sabi po ng hepe na si Dionisio. Dionisio, hindi ko po alam kung ano yung apelido eh. Tapos po, nilabas po nila ako ng ng hepe, nilabas po ako dun sa labas. Inakmayan po ako ni Pugan, sabi po sa akin, "Nanay, babalik ko na lang yung pera nyo, huwag na kayong magreklamo." Hindi, umuuna lang po ako, siyempre po, nandoon kami sa station nila. Ang sabi po niya sa akin, pag alis ng media, sa kanya isasuli yung 11,000. Gagawin ko na kanyang 11,000, yun po ang salita. Tapos po, sabi ko naman po, hindi po ako sumasagot. Sumagot po yun si Sir Sugi. Sabi po niya, sabi po nung Pugan, alas 9 na po bibigay yung pera. Hindi, sabi ko, hindi na kami makakapunta ng alas 9. Sabi po ni Sir Sugi, "O sige, ako na lang maghahatid. Total, kapitbahay ko naman, anya yan." Kaya po, siya po ang nagdala ng pera, si Sir Sugi. Pagdating po ni Sir Sugi dun sa, na botas, wala na po kami doon, umalis na kami. Tumawag po siya sa amin, sabi niya, "Nanay, nandito na yung pera nyo. Kunin nyo na ngayon." Sabi namin, "Sir, hindi na namin makukuha ngayon yan. Bukas na lang ng umaga." "O sige, agahan nyo punta." Pumunta po kami mga alas 7. Nandun na po si Sir Sugi. Inabot mo nga po sa amin yung pera. Nung pag-abot po sa amin ng pera, umuwi na po kami. Sabi, "O nanay, huwag na kayong magreklamo, nasa inyo na yung pera." Sabi po ganyan sa amin. Umuuna lang po kami. Ngayon nga po, sinundo na kami ni Brother Jun dito, dinala na po kami dito. Mga ilang araw na po kami dito, alam niyo po ba, may dumating na po sa amin death threat doon sa anak ko, kay Isi. Kasi sabi po sa amin niya, "Bakit pa kayo nagpa-interview at nagreklamo? Sinauli na sa inyo yung pera." Oh. Sino yung magsasabihan namin ng gano'n? Di siyempre po sila, di ba? Dahil sa kanila nanggaling yung pera, sa kanila nanggaling yung tapos meron death threat. Kaya po, ganun ang nangyari dun sa amin dun. Kaya kami po hindi na makauwi. Nay, okay lang ba kung tingnan niyo yung litrato ni Opo. Tapos siguro halikan nyo na lang bandang huli. Pakita nyo po dito, Nay, taas nyo. Ayan, taas nyo dito, pakita nyo. Ayan. Dito, harap nyo dito, Nay. Nay, dito po harap. Pagkatapos mo matanggalin mo ng ngipin ka. Sige po nga, tingnan nyo kung kaya nyo bang parang in memory of ano ba. Halikan nyo lang po. Alam niyo, Sir, sabihin niyo pang kahit ganitong panahon na, hindi pa rin siya mawala sa isip ko na ganyan na nangyari sa kanya. Pagkaramdam ko, nandito lang siya, pero sabi niya nga po sa akin, alagaan daw niya po ako, hanggang pagdanda ako. Mabait po siya, anak. Wala pa akong masabi sa kanya. Siya po ang bumibili ng damit ko. Yung kailangan ko, sasabihin ko lang po sa kanya. Tapos, pinabukasan, kahit nasabihin natin galing sa ukay-ukay, meron na siya dala. Pero Nay, matanong ko lang ho, mga walang galang na po. Alam niyo si Ronron ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot?
Opo, kasi sabi ko naman po sa kanya, Ron, itigil mo na yan kasi nga po, alam ko pong masama. Ang katuwiran niya po sa akin, hindi naman po siya puser o ano, yung kinukuha niya, pangkain lang. Yung po kasi ang katuwiran niya, hindi ko po siya, pero nung pong gabi yun na nag-usap-usap kami, titigil na po siya ng Biyernes. Kasi po, yung mga napamaskuhan ng apo ko nung December, nasa kanya po yun, 3-5. Kaya po yung napatay po siya, yung pera po niyan 3-5, kasama dun sa nahuli sa kanya. Kaya po isinauli sa amin po ng mga polis yung 11. Kasi yung 3-5 doon, yun sa mga apo kong pera. Na sabi niya po, ito na gagawin natin puhunan, kaya hinto na po siya Biyernes. Martes pa lang po, pinatay na eh. At saka po, Opo, Nay. at saka yung kapitbahay po namin, nahuli din po yung sa hotel. Bakit po, nung nahuli po siya ron, sabi po sa akin ng anak ko, makiusap ka kay Sir Sugi kasi doon po yung naka-duty sa Station 1. Di napunta pa ako kay Sir Sugi, ang sagot po sa akin ni Sir Sugi, ay naku na, hindi na ako tumutulong sa mga droga. Yun po ang salita niya. Sabi ko, ay ganun po ba? Di salamat na lang po. Umalis na po ako. Yung kapitbahay namin nahuli dun sa may Bertil Bakit dinulungan niya? Hindi niya pinatubos. Huwag niyo na muna tubusin yan. Sabi pong ganun. Ni Sir Sugi. Anong sinabi? Huwag niyo muna tubusin yan. Mabayaan mo muna dyan. Mabulok. Hindi po, nakalaya na po. Nung pang siguro po mga February. Ano, nagbayad ba ng pera? Wala pong binayad. Inarbor lang niya. Kumbaga, Bakit? Ano niya yun? wala pong kapitbahay lang. Eh, kapitbahay rin niya kayo, sabi. Opo. Kapitbahay din namin siya. Sabi po niya, nung asawa, binigyan daw sila ng 2,000 nung kapatid. Sabi daw po, balato dahil tumama sa EC2. 2,000 yung binigyan daw sa nila. Tapos po, siyempre po, ako wala naman